Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Magandang video ito tungkol ito sa China at ang Asian NATO. Anong mga bansa ba ang Asian NATO na tinatawag na ito? Well, dito sa video ito na courtesy sa atin ni Sir Ian Class, Sir Ian Class Channel, ay kanyang pinakilala ang tatlong bansang tinaguriang Asian NATO. Kung merong NATO or North Atlantic Treaty Organization ang Europe, ay ito yung sa Asia, tinatawag na Asian NATO. Ng mga bansa ito, napakalakas na mga bansa na handang tulungan ang Pilipinas sa pagsakop ng China. Kung matuloy ang pananakop ng China sa West Philippine Sea, ay handang tutulong ang tatlong bansang ito. Tinaguri ang triad or triad ng Asia Pacific. Ito yung Asian NATO. At mamaya makilala natin ang mga bansa na ito. In the meantime, atin muna panoorin ang introduction ni Sir Ian Class dito sa video ito. Ito ang China, isang bansang minsang naging biktima ng colonization, pero ngayon, tila bang gusto nang sakupin ang buong mundo. Sa gitna ng dagat, sa himpapawid, at sa bawat linya ng ekonomiya. Sa mga nakalipas na dekada, ang China ay naging isang dambuhalang kapangyarihan na sumusubok na pagharian ang halos lahat ng larangan sa daigdig, mula sa ekonomiya, teknolohiya at maging militar. Gamit ang malakas na ekonomiyang ito, ang mga Chino ay bumuo ng isang modernong hukbong sandatahan na naglalayong wasakin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Habang nagmamarcha ang mga Chino, may tatlong bansang tahimik na naghahanda. Sa hilaga, ang Japan, ang mga anak ng samurai. Sa timog, ang Australia, ang leon ng South Pacific, ang bakal na tagapagtanggol ng karagatan. At sa kanluran, ang India, ang higanteng natutulog sa Himalayas. Pag pinagkonekta mo ang tatlong bansang ito, makabubuo ka ng isang defense triangle. At sa gitna nito, naroon ang China, ang Japan, ang tagapagbantay ng hilaga, ang India, ang tagapagtanggol ng kanluran, at ang Australia, ang bantay naman sa timog. Magkakaiba man ng interes, pinagdudugtong ang tatlong bansang ito ng iisang prinsipyo. Ito ang free and open Indo-Pacific, ang pagpapanatili ng malayang paglalakbay at kalakalan sa South China Sea. So ito na nga, kaya pumalag ang triad na ito ng Indo-Pacific dahil nga kapag nakuha ng tuluyan ng China ang WPS, ay isara ito ng China at lahat ng papasok ng barko diyan, lahat ng mga barko na commercial vessels o kahit military vessels ay hihingi muna ng permiso at magbabayad sa toll gate. Parang may toll gate na gagawin dyan ng China na maniningil ng bayad kapag dadaan ka dito. Napakawalang hiya. Di ba mga kababayan, ganito talaga ang mga bansa na hindi naniniwala ng Diyos. Akala nila ay makukuha sa itong takutan lamang at susurinder ng mga bansa. Kapag hindi naniniwala sa Diyos, ibig sabihin hindi siya tumitingin kung meron ba siyang naapi o naapakan na maliliit. Di ba kasi feeling niya na malaking bansa siya eh. Napakalaki nga ng China, kung tingnan mo ang lupain yan, ay magkasing laki yan sa Russia. So anong meron sa Russia, magkapareho sila, di ba? Bakit lumaki ang kalupaan ng mga tao na yan? Dahil sa mga sakim yan. Noong mga historic period, noong panahon ng mga ancestors, ito'y sila'y ninanakaw nila ang mga kapitnasyon na kalupaan. Yung mga lupain na ang katabi lang nila ay inaagaw nila, kaya lumalaki ang China, ganun din ang Russia. At ginawa nilang parang United States na pinagsakop-sakop, tinatawag na probinsya ng China. Ang China ay mayroon yatang 25 provinces, hindi ko tiyak yan. At gusto nilang gawing pang 26 ang Pilipinas sa kasunduan nila ni Digong na walang kasulatan kundi laway lamang, verbal. Verbal yung agreement nila ni Digong eh.
Kaya kawawa ang Pilipinas kasi binibenta lang tayo ni Digong ng verbal, walang kasulatan. Kaya ito na yung nangyari ngayon dahil hindi kaya ng Pilipinas, nakita ng buong mundo na hindi kaya, kaya kumampi sa atin ang mga mababait na nasyon. Ang India ay powerful din yan dahil napakaraming population yan. Pero hindi gaanong gahaman ang India kaysa China. Ang China talaga ay napaka-greedy talaga. Ang Japan ay tested na yan, na imperial na ano yan, na bansa, mga anak ng samurai. Mga samurai, mandirigma yan, tested na yan. At kahit nag-iisa lang ang Japan, kahit nag-iisa lang yan, kaya niya ang China. Kasi noong World War II, kaya nga ng Japan ang buong Asia Pacific eh. Pinagtulong-tulungan ng Japan pero US pa rin ang tumalo. Okay, so patuloy tayo dito sa napakagandang portrayal ni Ian Class sa kanyang video na binigyan natin ng reaksyon. Ang tatlong bansang ito, lubos na magkakaiba ang wika, kultura at relihiyon, pero iisa ang pinoprotektahan, ang kalayaan at pagiging bukas ng Pacific Region. Ating unahin ang panghilagang miyembro ng Asian NATO, ang Japan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinutol ng Japan ang kanilang sariling espada at pinili ang landas ng kapayapaan. Sa katunayan, ang Japan ay walang hukbong sandatahan na pupwedeng gamitin sa mga opensiba. Bagkus, mayroon lamang silang hukbo para protektahan ang kanilang sarili. Ito ang Japanese Self-Defense Force o ang JSDF. Subalit sa mga nakalipas na taon, naharap ang Japan sa makabagong banta ng lumalakas na China. Kaya naman, muling pinanday ng mga Hapones ang kanilang mga espada at binago ang kanilang estratehiya ng self-defense. Sa ilalim ng bagong doktrinang ito, ang Japan ay hindi na lamang nakatuon sa self-defense, kundi sa tinatawag na military deterrence. Sa madaling sabi, kapag inatake ang Japan, makaaasa ka ng isang malakas na ganting pagsalakay. Sa kasalukuyan, ang Japanese military budget ay umabot sa pinakamalaki nitong antas sa kanilang kasaysayan. Umabot ito ng $55 billion at patuloy itong tumataas. Okay, so ito na nga ang ginawa ng Japan. Kanilang dinobli ang defense budget na kaya nilang dublihin kasi walang magnanakaw doon. Ang pera nila ay talagang hindi ninakaw. Kasi kultura ng mga Hapon noon pa man na kapag magnakaw ka ay putulan ka ng daliri. Kaya hanggang sa henerasyon na ito ay nariyan pa rin yun na kultura. Maliban na lamang sa mga yakuza, yun yung mga bad boys ng Japan, yung mga yakuza. Pero in general, ay talaga ang mga Hapon. Hindi yan magnanakaw. Kahit sa ngayon, kahit mag-iwan ka ng isang bag na punong-puno ng gamit sa daan, sa mga subway, sa train. At kapag nag-iwan ka doon, balikan mo, nandun pa rin yung bag mo Hindi katulad dito sa Pilipinas na nanakawin talaga. Kasi kultura na natin yan, mga magnanakaw na yan Mga kapitbahay natin, magnanakaw di ba? Sa 5 kapitbahay natin, isa diyan ang magnanakaw. Kasi kultura ng Pilipino yan, mga kababayan. Kasi mixed culture kasi tayo, kaya na ang kultura natin. Parang mga gangster na. Kaya diyan sa Senado, Kongreso, dapat ang pagtuunan ng pansin ay itaas ang budget ng military para makabili tayo ng mga kagamitan. Ang itinaas nila ay yung nanakawin nila Nagtabi pa sila ng tinatawag na unprogrammed fund na halos kalahati sa budget ng Pilipinas. Tinatabi nila Yun ang ninanakaw nila. Dapat kasi doon hindi unprogrammed, kundi parang reserve fund ang itawag. Ilagay sa tamang lalagyan na silyado, na bolt, at lagyan ng label na reserve fund, hindi unprogrammed. Kasi kapag unprogrammed, ninanakaw ng mga congressman at senador. At kung wala nga lang magnanakaw, ay kaya siguro natin ang idoble ang budget ng ating depensa.
naghintay na lang tayo ng mga bigay, di ba? Mga abuloy ng Amerika, abuloy ng Israel, abuloy ng kung ano-anong bansa, ng Japan. Ang Japan, ang daming binibigay sa atin eh. Pero hindi natin tinanggap yung mga barko kasi hindi natin kaya ang maintenance. Sa maintenance pa lamang ng 6 na destroyers na ibibigay ng Japan, hindi daw kaya ng Pilipinas. Napaka walang hiya, ano? Ipakulong kaya yung mga magnanakaw at kunin yung kanilang mga assets at yun ang gawing pang maintenance ng mga barko. Pati tangke de gera, magbigay din ng Japan. 200 ka tangke de gera sa atin. Pero hindi pa rin natin kaya ang maintenance. Ano bang klaseng ito? Mga kababayang gobyerno, no? Binigyan ka na nga. Pati maintenance, hindi mo pa kaya. Paano na lang kung bibili ka ng bago kasi meron ding maintenance? Hindi mo ma-maintain yun, sayang yung mga bagong kagamitan. Di ba kaya ang solusyon talaga dito ay i-firing squad yung mga magnanakaw para wala nang gagaya. Yung ganon, di ba? O kaya ihulog sa bangin, ihulog sa matataas na bangin, o kaya isakay sa helicopter at ihulog doon sa langit para babagsak sa lupa parang kamatis. Di ba? Para wala nang gagaya, kailangan talaga takutin yung mga magnanakaw para magtrabaho ng patas. May sweldo na nga, magnakaw pa. Grabe mga kababayan. Patuloy tayo sa video ni Sir Ian Class. Hanggang sa mga rocket artillery na handang durugin ang mga kalaban ng mga Hapones. Sa himpapawid, may halos 300 na mga modernong fighter aircraft ang Japanese Air Force tulad na lamang ng F-15J Eagle at F-35A Lightning II na may kombinasyon ng bilis, stealth capability at precision targeting. Ang mga ito ay sinusuportahan ng advanced radar system, aerial refueling tankers at mga AWACS surveillance aircraft na nagbibigay ng mataas na antas ng situational awareness sa Japanese Air Self-Defense Force. Sa karagatan naman, ang Japan ay isa rin sa pinakamalakas na puwersa sa Asia na may mahigit 150 na mga barko, destroyer at frigate. Kasama sa kanilang naval power ang humigit kumulang na 20 advanced submarine. Karamihan ay mga Soryu at Taigei class na kilala sa pagiging tahimik, mabilis at may kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng napakatagal. Isang matinding banta sa sinumang mangangahas na lumapit sa Japanese territory. Ayan, so bago tayo dumako sa India, ay balikan muna natin ang Japan. Meron silang 100 submarino na moderno. Siguro mga nuclear power submarines yan. Bakit nagkaroon ng Japan ito? Nasaan na yung mga lumang submarino nila? Of course, ang tawag dyan ay decommission. Hindi na nila ginagamit, pang museum na lang yung mga luma. Kasi hindi na pwede. Kasi ang gamit ng China ay bago. Kaya tapatan nila yan. Kasi ang Japan ay mayaman naman. Hindi pa yumaman ang Japan noon. Make that. Hindi pa yumaman ang China noon. Noong high school ako ay kahit bibili ka ng itong thermos, di ba, yung thermos na pump action, yung binubumba mo ng kamay. Yun ay mga made in Japan at matagal lalamig ang tubig sa mga thermos na yun. Pero nang kinopya na ng China, yung mga thermos na yun, ay doon na litsi-litsi na. Kasi madaling lumamig, madaling masira. Yung mga Japanese na mga airpot pa lang tawag doon, airpot. At Japan ang magandang gumawa noon. Pagdating sa mga kutsilyo, ganun din. Matalas yung sa Japan, stainless, super steel. Pagdating sa China, kalawang super steel. Di ba mga kababayan? Kaya pati ang Air Force ng Japan ay binago nila. Ang mga eroplano nila ngayon ay 5th generation fighter jets na. At decommission na rin yung mga luma nila. Nandun na lang sa museum. Kaya ito ang panglima nga sa buong mundo. Ngayon, ang Japan ay panglima sa pinaka-powerful army in the world. Armed forces. Panglima sila. Kasi nga, tinaasan nila ng, magkano ba yun? $58 billion
ang budget nila nitong taon na ito. So dapat ganun din. Dapat aabot tayo sa $50 billion na budget para sa ating military. Kayang-kaya yan ng Pilipinas. Ang dami-daming ninakaw eh. Mga diskaya nga lang ay nakapagkontrata nitong taon na ito ng 32 billion eh. Tapos noong panahon ni Digong 2016 to 2021, marami pang undocumented na mga construction ang mga diskayas na bigay sa kanila ni Digong. So ito na ang India. Ito ang totoong sleeping giant. Kasi ang mga Indiano, malalaking tao yan eh. Ang itim pa, di ba nakakatakot yan? Ang lalaking tao ng mga Indiano. At kahit hand-to-hand fight, man-to-man fight, kahit suntukan lang, walang kapanalo-panalo ang mga Inchik sa mga Indiano kasi ang lalaki ng mga Indiano. At ang itim, di ba? Yung mga Inchik, ang puputi, hindi nasikatan ng araw. Ang kinakain ay mga noodles lang. Di ba? Yung pinapakita naman sa video ay mga pinipili nila yun eh. Yung mga matipuno na katawan, yun ang pinapakita nila sa video. Pero karamihan talaga ng sundalo nila ay ano talaga, mga hilong talilong. Yung mga ano ba, parang may bulati sa tiyan na mga ampayat-payat. Di ba? Kasi kinakain, lugaw at noodles lang. Kaya pagdating sa giyera, kahit walang baril, talo sila ng India. Noon nga, di ba, nagkasagupaan ng suntukan lang sa border ng India at China. Umiyak ang mga Chinese kasi ang lalaki ng mga Indiano eh. Yang baho-baho pa ng mga kilikili ng mga Indiano dahil mahilig sa spices. Kaya talo talaga ang Inchik doon. Lalo na sa Pilipino. Pilipino, sanay kumain ng kamuti. Kaya matigas ang katawan. Okay, punta tayo ngayon sa India. Ano kayang masasabi dito ni Sir Ian Class atin na pakinggan? Ang tahimik ngunit makapangyarihang bansa ang nagsisimula na ring bumangon. Ito ang India. Katulad ng China, may populasyon din itong halos katumbas ng mahigit 1.4 billion. Kaya naman, kinikilala ang bansang ito bilang ang pinakamalapit na karibal ng Beijing pagdating sa dami ng tao at potensyal sa ekonomiya. Ang India ay may libo-libong kilometrong border sa China na umaabot ng humigit kumulang 3,500 kilometers. Kaya naman, isa ito sa pinakamahabang disputed border sa buong mundo na tinatawag na Line of Actual Control. Mula pa noong 1940s hanggang 50s, nagkaribal na ang India at China kung saan parehong may ambisyon ng dalawang bansa na maging pangunahing kapangyarihan sa Asya. Dagdag pa rito ang issue na ang dalawang bansang ito ay nag-uumpugan dahil sa pag-aagawan ng mga teritoryo sa kanilang line of actual control. Okay, so ang term siguro ay hindi pag-aagawan. Kasi ang nang-aagaw ay China lang eh. Recently, bago lang yung nakaraang taon ay inagaw ng China ang Bhutan. Ang Bhutan ay isang parte ng Tibet yan eh. Isang lugar sa Tibet which is sakop pa siya ng India. At walang kalaban-laban yung taga-Bhutan kasi mga monghe yung nandun eh, mga pari yun, mga monghe. Wala silang mga armas. Hanggang sa ngayon, occupied na ng China yung Bhutan. Kinuha ng China. Kahit sa Russia nga noon, ay inagaw din ng China ang isang probinsya ng Russia. Kaya nga, merong probinsya ang China na ang mga itsura ay mga Russian. Mga blondie, mga Caucasian, mga puti, at hindi Inchik na probinsya. Kasi yun ang inagaw ng China noon na probinsya. Kaya ang mga tao na naninirahan doon ay parang nakulong na doon. At sa ngayon ay dumami na sila pero Chinese na ang kanilang nationality. Pero sila ay talaga mga Russian. Meron ding hidwaan ng China at Russia noong matagal na yon na mga panahon. Kaya if history will be repeated, ay pagtulong-tulungan ng India at saka Russia itong China. Ang Russia ay nasa likod lang ng China, ang India ganoon din, nasa gilid lang ng China. Kaya kung magkaroon ng gera ay napakadaling pumasok ang mga tangke di gera, no? Kasi mainland lang nakakonekta. Kaya lagot itong China. Kapag si Putin ay nabaliw,
baka ang i-invade ni Putin ay China, hindi Ukraine eh. Ang India naman ay wala sa plano ng India na mangagaw ng teritoryo sa China. Nagdepensa lang sila. Pero ang India ay isa sa earliest civilization in the world. Kasama din dyan ang Egypt, tsaka ang China ay ganon din sa Asia. So tatlong big civilization yan noon pa, kaya marami ang kanilang population dahil sila yung early civilization in the world. Yung Egypt, mga Arabo yun. And in India, ito na yung mga Indiano at Chinese, kaya marami din ng Chinese kasi una sila ng mga sibilisasyon sa buong mundo. Okay, punta na tayo direktamente sa Australia kung paano niloko ng Japan ang amigdat ng China ang Australia. Parang ang ginawa pala ng China sa Australia, ayun din yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas. Pero mas nauna silang nag-infiltrate sa Pilipinas kaysa Australia. Pero sa Australia kasi nalalaman ng Australia na talagang niluloko sila ng China. Kaya gumawa sila ng hakbang. Kaya pala, ang China ay nananakot din sa Australia noong nakaraang 3 buwan. Di ba nagpadala sila ng 3 battleships sa Tasman Sea sa Australia. At nagpaputok-putok doon, tinatakot ang Australia. Ganon yon, mga kababayan. Gusto pala na i-influensya ng China ang Australia kung ano-ano na lang ang kanilang pinapublish sa kanilang pahayagan at gumagamit din sila ng mga trolls na parang ginawa nila sa Pilipinas. Kaya ito na ang kwento, diretso na tayo kasi mahaba na yung video natin. So ito na, Australia, video courtesy ni Sir Ian Class. Ng karamihan. Ito ang Australia, isang dating malayong bansa na walang pakialam sa Asia. Ang Australia ay hindi bahagi ng Asia, pero ito ay nasa rehiyon na kung tawagin ay Pacific Region. Sa mga nakalipas na dekada, ang mga Australian ay hindi nakikisangkot sa kahit na anong mga usapin sa Asia. Pero nang kanilang maramdaman ang impluwensya ng China sa politika, negosyo at cyberspace, nagising na ang mga Australian. Sa larangan ng politika, tinangka ng Beijing na impluwensyahan ang mga desisyon ng pamahalaang Australian sa pamamagitan ng mga political donations, lobby group at propaganda na pabor sa interes ng China. Ayan, so narinig nyo, political donation. Ginawa din nila sa Pilipinas, di ba? Nagdo-donate din sila kay Digong sa mga Duterte ng pera para manalo sa eleksyon. So ganoon din pala sa Australia ang ginawa ng China. Nagdo-donate sila political donation. Ibig sabihin gamitin sa kampanya yon. Kaya pala ang China ay ganoon din ang ginamit sa atin, di ba? Nagsusuporta sila sa mga Duterte, tinatawag na Manchurian candidate. Manchurian from the word Manchuria ng China. At hindi lang yan di ba ang dami-daming spy na nahuhuli sa Pilipinas noong nakaraang mga buwan. Ang dami-daming spy, ganon din ang ginawa nila sa Australia. Kapag may balak pala sila na agawin ang bansa, ay yun talagang unang nilang gawin, mag-donate muna para pag-good shot. And then, ang daming publicity na pabor sa China. And then, mag-spy na naman sila. Kukunin nila ang mga impormasyon ng mga ahensya ng isang bansa. Katulad ng Australia at Pilipinas. Ito, balikan natin ang video ni Sir Ian Class. Sa ekonomiya naman, ginamit ng Beijing ang kapangyarihang pangkalakalan bilang sandata. Gaya na lamang noong 2020 nang magpatupad ang China ng mga trade sanctions laban sa mga Australian export tulad ng alak, karne at karbon, matapos humingi ang Australian government ng isang investigasyon tungkol sa pinagmulan ng COVID-19. Hindi lang ito tumigil doon. Maraming beses din na tinarget ng mga Chinese cyber operatives ang mga sistema ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya sa Australia upang magnakaw ng mga impormasyon at impluwensyahan ang kanilang mga citizen. Dahil dito, unti-unting napagtanto ng mga Australian na ang impluwensya ng China ay hindi lamang ekonomiko, kundi
Isang anyo ng tahimik na pananakop. Ayan mga kababayan at tahimik na pananakop, gumagamit din ng trolls ang China sa Australia para sabihin na itong kaya nilang maimpluwensyahan ang mga kabataan, ang mga netizens ng Australia. Kaya ginawa din nila sa Pilipinas yan, di ba? According sa report ng mga US channel ay merong 2 million na trolls ang China. Itong mga trolls na ito ay swildado ito ng China. Ang marami diyan ay taga-China talaga. Meron ding mga Pilipino na makapili na pumapanig sa China para lamang magkasweldo. So 2 million yan at kapag tumira yan ay sabay-sabay. Sabay-sabay sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. Sabay-sabay yung mga pagtira nila. Kaya akalain natin na mga netizens yun. Yun pala ay mga trolls ng China. So ang ginawa nila sa Australia ay hindi tinablan ng Australia kasi nag-counter kaagad. Hindi katulad sa Pilipinas na tinablan na tayo ng estilo ng China dahil nga ay marami tayong mga DDS dito na karamihan ay suportado ng China. Hindi alam ng ibang DDS yan na yung pera na ginagamit nila ay galing China. At kapag galing kinasara, kinadigong ng pera ng mga yan, galing ng China yan, mga kababayan. So ito, tapusin na natin ng video, courtesy ni Sir Ryan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula na ring mag-armas muli ang Australia. Sa mga nakalipas na taon, itinaas ng kanilang pamahalaan ang kanilang defense budget ng higit $40 billion kada taon at patuloy itong lumalaki. Layunin nilang palakasin ang kakayahan ng kanilang hukbo sa himpapawid, sa dagat at sa lupa upang mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa at kontrahin ang agresyon ng China sa Pacific region. Sa kasalukuyan, ang Australian Defence Force ay may humigit kumulang 60,000 na mga sundalo at 30,000 na mga reservists. Mayroon din silang humigit kumulang na 60 main battle tanks na binubuo ng mga M1A1 Abrams at ilang mga dosenang armored fighting vehicle. Maliit para sa isang pang-opensibang digmaan, pero sapat na para sa mabilis na operasyon at internal defense ng Australia. Ayan, so ang Australia ay ano kasi yan sila, katulad din ng New Zealand. Hindi gaanong dumami kasi meron silang birth control method. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang active personnel natin ay umabot yata ng 300,000 eh. Tapos yung reserve natin ay nasa 1 million mahigit. Marami ang reservist natin kasi kasama doon mga estudyante. At marami din ang populasyon natin dahil 113 na yata million, 113 million ang ating populasyon. Ang populasyon ng Australia ay mas marami pa nga ang mga kangaroo. Yung mga kangaroo ay mas marami pa sa mga tao doon sa Australia. Ganon din sa New Zealand kasi yan lang naman yan ang mga tao. Magkadugo lang yan. Kukunti lang ang populasyon. Marami pa ang baka. Maraming baka sa New Zealand kaysa tao. Ay naku mga kababayan. Ang budget ng Australia ay nasa 44 billion ba yun, US dollars. Ang sa Japan ay 58 billion. Mas malaki ang budget ng Japan kaya moderno nga yung kanilang mga eroplano ngayon. Tsaka ang daming submarino. Tayo, magkano bang budget natin? Sa ating national budget lang, buong budget na natin sa Pilipinas ay nasa ano lang yata eh. 3 trillion ba yun? 3 trillion o 5 trillion? Ang layo-layo sa 50 billion. Ang layo-layo sa 50 billion dollars, no? Mga kababayan. Ay nako. Kawawang Pilipinas, pinagnanakaw pa yung pera eh. Imbis na tutulong tayo sa depensa. Kasi yung mga powered by China na mga senador, gusto talaga nila na hindi mananalo ang demokrasya. Ang gusto nila mananalo itong komunista na China. At ang kanilang mga kandidato, of course, alam na natin, mga DDS, wala nang iba. Kaya dalawang pwersa na lang ngayon eh. DDS kontra sa PBBM, and then nag-unite na lahat, yung mga Pinklawan, nag-unite na yun. Ang Pinklawan ay sumapi na rin sa mga BBM. Kaya 4-in-1 na kontra sa mga DDS. Ang lakas pala ng DDS, no? Kasi nga ang puwersa ng kadiliman ay kasing lakas din yan ng puwersa ng kabutihan. Ang puwersa ng Diyos ay tinatapatan niya ng puwersa ng Satanas.
Kaya yun ang nangyayari mga kababayan. Kaya hindi nawawala ang buni sa balat eh. Yung mga buni sa balat, pabalik-balik yan. Kasi ano talaga ang mga buni na skin disease ay talagang ano yan, persistent. Okay, anong masasabi nyo dito sa ating balitang napakaganda? Ito yung Asian Triad na tinatawag na Asian NATO, composed by India, Japan, and Australia. At hindi pa kasama doon ang Amerika, ha? Mga kababayan, sa tatlong yan pa lang, mahirapan na ang China. Harinawa. At sana ay hindi matuloy ang kagaguhan na ito na plano ng China. Dahil kahit manalo ang Pilipinas sa gera ay magkaroon naman tayo ng damage internally, di ba? Mga kababayan, paki-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.